Hey everyone! Welcome again sa aking mga tour here sa mga tourist spots in Manila. And this is the Arroceros Park Night Edition. Hindi dapat siya ma-miss na mapuntahan nyo this coming Christmas season dahil kita nyo naman, they made effort na pagandahin to and i-open siya not only until 5 PM but hanggang 12 midnight. Ang daming lights. Before na nagpunta ako dito, may mga pundido, but now I think all lights are working. Again, this is an unplanned tour dahil gusto ko lang mag-walking before going home. Ito yung sinasabi ko sa inyo previously sa aking vlog na connected na siya sa Pasig River Esplanade, at pag binaybay nyo to, mapupunta na kayo dun sa mga food booth, food carts sa may Jones Bridge na tinatawag nilang phase 4 of the beautification. So before, may mga harang nga dito and you cannot enter the bridge sa side ng river, but now open na siya. Mas malawak and mas open na siya for public, pero may mga guards pa rin around the Arroceros Park. Tara't pasukin natin ang masukal na bahagi ng The Last Long of Manila. Too bad I cannot go in that bridge because meron akong bit-bitin. Hello, ka-scooter. Hello po. Char. Parang baliw. Pretty. May nakita ulit ako na maliwanag dun. Feeling ko minsan mukha akong alitap-tap because I'm seeking lights. Char. Corny. Yes. I made it. Ah, this is their koi pond. Park muna natin to. It says do not enter, pero nandyan may mga koi fish dyan eh. Oh, tulog sila guys. Tulog ang mga koi fish. It's their sleeping time, pero akyat tayo dito para makita natin yung bird's eye view of the park. Yan, so yung mga nature lover dyan, like me, ito ang history at mga fun fact about sa mga halaman na nandito. Ako nga pala ang diwata ng park na ito. The birds of the Arroceros Forest Park. Hi, Mayor. Random interview. So, ano pong tinitignan natin, sir? Wala lang,
Wait lang. Ay, joke lang. Spanish period. That's interesting. So, all credit belongs to the Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Inabot na nga tayo ng ulan. But, pwede tayong magpahinga under the bridge while waiting for the rain to stop. May na-meet ako ngayon dito, guys. What's her name? The princess po. Ikwento mo sa amin, ano yung unfortunate na nangyari sa inyo ng kaibigan mo ngayong araw na to? Sumakay po kami ng jeep. Sabi doon na po daw sa mismong entrance, ibababa. Saan ba kayo pupunta? Sa Esplanade. Esplanade. So, ito yun. Oo po, doon sa bago tuloy. Pupunta po kami para magtinda. Ah. So, may mga bitbit kayo? Wala. Anong tinda nyo? Balon po. Ah, balloon. Paano yan umuulan? Paano kayo magtitinda? Payong na lang. May payong naman kami. Tinda eh. Sana tumigil na, no? Oh, lakad lang kayo doon. Tapos, maraming taong pumupwesto doon. Pero, I doubt dahil maulan ngayon. Summer po. Ingat sa mga scammer! Bye! Bye-bye. It's really nice, to have me time reflecting about your day and realizing things. So, as I stroll around the Arroceros Park, I just like to share with you the devotion ng aming Bible study kanina na it says about 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, whether you eat or you drink, do all for the glory of God. Ang amazing, no, na hindi mo akalain for simple things and everyday routine natin, nakakalugod pala ito kay Lord. It's just, you need to dedicate it to God, to always think and praise Him. Whether ayon sa gusto mo yung mga nangyayari, everything happens for a reason, for those who love God. So, sa paglalakad kong ito, I dedicate it to God. Let Him refresh my mind, renew my spirit, and give me the power to use my voice, to use my job, to be a salt and light sa mga taong nakapaligid sa atin. Thank you for watching, and see you again sa aking next vlog.